Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, Mayo 10, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. This fellow is a professional liar. Kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Whistleblower ng PIDEA Leaks na nag-uugnay sa Pangulong Marcos sa iligal na droga. Tinawag ni PBBM na bayarang sinungaling. Pambansang kamao Manny Pacquiao, isa pang round. Tatangkaing magbalik Senado, sasali sa partido ni PBBM. Ilang manufacturers, hindi tataasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin habang may El Nino. Israel, nanindigang itutuloy ang madugong opensiba sa Gaza Strip kahit na ihinto ng Amerika ang pagpapadala ng armas. At nanay, inay, mommy, mama. Balitang A to Z, may advance pagpupugay sa mga dakilang ina. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Minaliit ni Pangulong Marcos Jr. ang ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na siyang nag-uugnay sa kanya sa paggamit umano ng iligal na droga. Para kay Marcos, parang jukebox si Morales, nakakanta sa kada hulog ng pera. Narito ang ating balitang A to Z. Bayaran at hindi na dapat binibigyan ng importansya. Yan na lang ang nasambit ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang hingan ng reaksyon ukol sa dating ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency na si Jonathan Morales. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Si Morales ang pumirma sa lumutang na dokumento ng PIDEA mula 2012 na siyang nag-uugnay kay Pangulong Marcos maging sa aktres na si Maricel Soriano sa umano'y paggamit ng iligal na droga. Pero sa hearing sa Senado, hindi makapaglabas si Morales ng ebidensya o pangalan ng kanyang source habang ang PIDEA sinabing peke ang 2012 document. May kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Una na ring nagduda ang ilang mambabatas sa kredibilidad ni Morales at sinabing posibleng bahagi lamang ito ng umano'y planong destabilisasyon sa administrasyon. Sa kabila naman ng maugong na umano'y pagtatangkang patalsikin siya sa pwesto bilang Pangulo, kontra si Marcos sa pagsasagawa ng loyalty checks sa mga uniformed personnel. Ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check eh, katotohanan. Ano sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Ayon kay Marcos, kumpiyansa siya sa kanyang mga tauhan, pero wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, baka merong mga gumagalaw na sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayong nakikitang ganun na namumulitika ang mga pulis. Ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko. Hindi pa tapos ang boxing sa Senado para sa pambansang kamao, former Senator Manny Pacquiao. Mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo ng political plan ni Pacman. Magkasama ang dalawa ngayong araw sa pamamahagi ng ayuda sa mga residente ng General Santos City na siyang balwarte ng dating boxing champ. Kinumpirma rin ni Pacquiao ang pagbabalik Senado pagkatapos ng event at sinabing tatakbo siya sa ilalim ng PFP o ang Partido Federal ng Pilipinas na siyang partido ng Pangulong Marcos. Matatandaang nagkalaban si Pacquiao at Marcos sa 2022 presidential race. Ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao.
Abiso sa mga motorista, ngayong gabi at tiyempong pasalubong sa weekend ay ang pagbigat naman ng daloy ng trapiko sa ilang lugar sa Maynila, Caloocan at Quezon City. Nagsimula na kasing ibiyahe ang ika-4 na batch ng tunnel boring machine na gagamiting panghukay sa patuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. May balitang A to Z si Ace Cruz. Mas mabigat na daloy ng trapiko. Yan ang posibleng bubunuin ng mga motorista ngayong Biyernes ng gabi. Sinimulan na kasi ang pagbiyahe ng tunnel boring machine na gagamitin sa paghukay sa tinaguriang Project of the Century na Metro Manila Subway. Ibabiyahe ang makina mula sa Manila Harbor Center, babagtasin ang C3 Road, 5th Avenue sa Caloocan City, tatagos ng Quezon City hanggang marating ang Colonel Boni Serrano Avenue. So, ipoposition yan sa iba't ibang lugar. Kasi yung tunnel boring machine na yan, hindi, nagdumating ay hindi pa buo. Pagdating sa station, dun i-assemble. Kaya't it's a complicated machine. Ang ilang taxi driver tuloy, problemado dahil maapektuhan daw ang kanilang kita ng lalong pagbigat ng daloy ng trapiko. Huwag kang sumiksik dito kung halimbawa na traffic na dyan. Ganun ang mayayari. Kasi kung sisiksik ka pa, hindi ka makaboundary. Doble pasakit naman para sa mga motorista ang ilang pang isinaradong daan. Since sinara yung ginagawa dito sa MEDSA, medyo pigil ang kita dahil nga sa routing. Tapos ito na naman. Oh. So medyo talagang pahinga muna siguro kung sakali. Aalalay naman ayon sa DOTR ang ilang MMDA enforcers maging ang local traffic enforcers dahil sa balang dulot ng konstruksyon ng Metro Manila Subway. Ayon sa DOTR, nasa 40% na ang progress ng mismong Metro Manila Subway Project. Pero pinababagal daw ito bunsod na ilang legal issues. Kung kaya naman, ang mismong konstruksyon nito ay katiting pa lang. Kabilang dyan, ang problema sa right-of-way. Hindi porket sinabi namin, oh, dito kami dadaan, ganyan, mag-uukay kami dyan. Pwede pa yang maantala because baka yung mga ibang dadaan ng property owner ay hindi ako pumapayag. Sa kabila nito, kumpiyansang DOTR na maabot ang target completion date sa 2029. Mabilis itong gumagawa dito sa may bandang Quezon Boulevard. Tapos malaki na ang progress dun sa Tandang Sora, North Avenue. So maganda na yung progress nila doon. So hindi kami tumitingin sa delays kundi kung paano i-advance yan. Inaasa mapapaigsi ng Metro Manila Subway ang travel time mula Mindanao Avenue sa Quezon City papuntang Naiya sa Pasay sa 30 hanggang 40 minutes na lamang mula yan sa higit 1 oras ngayon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa mga ka-A to Z nating motorista, kung kaya po, huwag munang magpapakarga ng gasolina dahil magkakaroon ng medyo malaking bawas presyo sa produktong petrolyo. Sa pagtataya ng Department of Energy, nasa 2 piso mahigit ang bawas sa kada litro ng gasolina. 50 hanggang 85 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang pwedeng umabot ng hanggang piso ang bawas sa kada litro ng kerosene. Yung tumpak na presyo malalaman sa Lunes pa. Depende sa galawan sa huling trading day sa pandaigdigang merkado. Samantala, bukas ang ilang mga manufacturer sa pagpapatupad ng price freeze sa bansa, sanhi ng El Nino ayon sa Department of Trade and Industry. Pabor umano ang ilang manufacturer sa tigil-taas presyo sa kanilang mga produkto dahil sa tumitinding init sa bansa. Nasa mahigit 100 lokal na gobyerno na rin ang nag-anunsyo ng state of calamity sa kanilang lugar dahil sa epekto ng El Nino. Ilan naman sa mga pangunahing produktong susunod sa price freeze hanggang July 10 ay ang kilalang distilled bottled water, luncheon meat, ilang brand ng corned beef at meatloaf. Umabot na sa 276 na mga syudad at munisipalidad sa bansa na apektado ng El Nino ang nagdeklara ng state of calamity. Ayon kay Task Force El Nino Sec Joey Villarama, karamihan sa mga nagdeklara ng state of calamity ay mula sa Mindanao. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong magsasaka. Actually, nadadagdagan yung mga cities and municipalities na nagdedeklara ng state of calamity. So as of today, nasa 276 cities and municipalities. Meron pa tayong matatanggap na mga ulat na patungkol sa deklarasyon ng state of calamity.
Nagpaabot ng tulong pinansyal si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa mga naapektuhan, magsasaka at mangingisda ng El Nino sa provincial government ng Sultan Kudarat at Cotabato. Nagkakahalaga ang 100 milyong piso ang ibinigay ng presidente sa 2 probinsya, kasama ang cash assistance sa mga benepisaryo na nagkakahalagang 10,000 piso sa kada apektadong magsasaka, mangingisda at pamilya. Nilinaw naman ng presidente na makatatanggap pa ng tulong mula sa iba pang ahensya ng pamahalaan ang mga lubhang naapektuhan. Tiniyak rin ng gobyerno na tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Sa ating mga magigilan po, ito minsanan po na pagbigay ng tulong. Patuloy po ito. Ito isang bahagi lamang ng malawakang programa upang tiyakin na ang mga nasalanta, ang mga naging biktima, ang mga nahihirapan dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino ay patuloy na nasusuportahan. Naispatawan ng mabigat na parusa ng National Security Council ang Chinese Embassy. Ito ay matapos ang issue ng wiretapping. Kaugnay ito sa umano'y pag-uusap ng Chinese officials at Armed Forces of the Philippines patungkol sa new model approach sa West Philippine Sea. Ayon din sa ahensya, patuloy na nagpapakalat umano ng maling impormasyon ang naturang embahada. Sinegundahan din ng NSC ang pahayag ng ilang ahensya na pilit umanong hinahati ng China ang Pilipinas. Target ng Department of National Defense at Philippine-US Forces na magsagawa ng full-scale battle simulation sa 2025 bilateral exercises. Ito ang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa closing ceremony ng balikatan exercises sa Camp Aguinaldo, Quezon City ngayong Biyernes. Sa pamamagitan nito, mas malawak ang magiging coverage at mas marami ang makikilahok habang isasagawa ang makatotohanang bakbakan ng mga sundalo. Ayon naman sa AFP, magiging mas demanding at elevated raw ang pagsasanay sa susunod na balikatan. Yan ay para subukin ang kahandaan at kapasidad ng Pilipinas at Amerika anuman ang mangyari sa hinaharap. Next year and the continuation of this year will be a busy one for all of us. And we look forward to this because exercises such as this, where at least on the Philippine side, we go out of our normal comfort zone and try to focus on actual soldiering, which is what an armed forces needs to be. The full battlefield test would mean a more demanding exercise. The challenges as the exercise will be more elevated. It would require a better force integration. Sinuspindi na ng Bureau of Corrections ang pagsasagawa ng strip search sa mga bibisita na dadalaw sa kanilang nakakulong na mga kaanak. Ito ay matapos magreklamo ang ilang kaanak ng mga preso patungkol sa umano'y mga panghihipo at pagtatanggal ng kanilang damit para lang makapasok. Patuloy naman ang isinagawang investigasyon kung mayroong naging paglabag sa protocol sa strip search. Makalipas ang halos 5 dekadang operasyon, magsasara na sa Hulyo 1 ang 5-star hotel na Sofitel Philippine Plaza, Manila sa lungsod ng Pasay. Kinumpirma ito ng multinational hospitality company na Accor sa isang pahayag. Hindi naman malinaw kung ito ay sasailalim sa rehabilitasyon o tuluyan ng magsasara. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang pamunuan ng Sofitel sa mga stakeholders, empleyado at tumangkilik na mga bisita. Susunod, employability rate ng mga senior high graduates patataasin. Planong libreng national certification, pinirmahan na ng mga ahensya ng gobyerno. At Pinoy seafarer na hinold ng Iranian Navy sa sinasakyang barko sa Persian Gulf ng Oman, nakauwi na sa Pilipinas. Gobyerno hangad na mapauwi pa ang 3 pang Pinoy. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z.
Nagpirmahan na ang DOLE, DepEd at TESDA para sa planong libreng national certification na itinutulak na maisibatas ngayon sa Senado. Ayon kay Senator Win Gatchalian, ito ang sagot upang mapataas ang bumababang employability rate ng mga senior high graduates sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood Track. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Plano ng gawing libre ng Department of Education, TESDA at Department of Labor and Employment ang standardized education assessment ng mga graduating senior high school students. Sa pamamagitan yan ng isinusulong ni Senator Win Gatchalian na batang magaling bill na siyang magpopondo sa pinirmahang Joint Memorandum Circular ng 3 ahensya. Ibig sabihin, kung dati ay 1,000 hanggang 5,000 piso ang bayarin para sa educational assessment ng mga nasa Technical Vocational Livelihood o TVL track, plano ng gawing libre ang National Certification o NC1 at NC2. So pag naghahanap sila ng trabaho at sinabi nila nag-TVL ako, wala naman silang mapakitang dokumento. Ang National Certification ng TESDA ay katibayang bihasa ang isang individual para sa partikular na trabaho pang-abroad. Yung specific courses kung saan siya may embed, hindi pa po tayo makapagbigay dahil nga kaya meron tayong JMC para mag-form ng TWG for that very purpose. Tinitingnan din ano yung marketability of that, ano yung mga industry needs in the particular area para hindi naman po masasayang. Ayon kay Gatchalian, ang NC sa lahat ng senior high ang susi para ma-upskill ang mga senior high school graduates ngayong nagiging mailap ang oportunidad para sa tulad nila. Bumaba kasi ang employability rate ng mga senior high school graduates ng school year 2019 to 2020 at 2020 to 2021. Kaya naman, hinimok rin ng senador ang Civil Service Commission na kunin ang mga senior high school graduates para gayahin ng mga negosyante. Dahil kung ang gobyerno ginawang mandato ang senior high school, ibig sabihin ng gobyerno naniniwala sa kakayahan ng senior high school. Pero hindi naman ang gobyerno, hindi naman kinukuha, hindi naman hina-hire yung mga senior high school natin dahil nga yung qualification standards ng gobyerno mababa. Base sa General Appropriations Act of 2024, lagpas 500 milyong piso ang pondong nakalaan sa implementasyon ng TechVoc sa senior high. 400,000 piso dito ay nakalaan para sa NC certification, habang 50 million naman sa training ng senior high school teachers. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Nais ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na tiyakin ang trabaho ng mga bagong graduate na guro. Ito ay sa kabila ng mabilis na pagbabago sa sitwasyon sa trabaho, partikular na sa sektor ng edukasyon. Sa inihaing Senate Bill No. 2587, hangad dito na matugunan ang problema sa job skills mismatch sa pamamagitan niya ng paglalatag ng framework kung saan pag-uugnayin ng lahat ng enterprise-based education and training modalities, kasama ang mga programa para sa apprenticeship, learnership at dual training system. Suportado rin ng mambabatas ang paggamit ng artificial intelligence at robotics sa pagtuturo. Ayon pa kay Villanueva, dapat mapataas ang kalidad ng edukasyon at makapaglatag ng solusyon sa edukasyon. Kaya napakahalaga na ang mga guro ay mag-step outside their comfort zone because of these developments. Pinakamahirap pong ituro yung soft skills Proud po ako na tumasyan ako dahil dito sa UST, ang pinakamahalaga dito yung value formation. Itinuturo sa atin kung paano magmahal ng kapwa. Nakauwi na sa Pilipinas ang isang Filipino seafarer matapos makugkobol ng Iranian Navy ang sinasakyan nitong barko na MSC Aries sa Strait of Hormuz noong nakaraang buwan. Kasama siya sa 7 crew member ng barko na pinakawalan. Nagpasalamat naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa pag-aksyon ng Department of Foreign Affairs para sa kaligtasan ng mga kababayan. Umaasa rin ng DMW na mapapauwi na ang natitirang 3 pang Pilipino na nasa kustudiya pa rin ng Iran Navy.
Kakasuhan ng Office of the Ombudsman, sina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Procurement Services Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay sa anomalya sa procurement ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Ito ay matapos ang umano'y irregularidad sa paglipat ng 41 billion pesos mula DOH patungong DBM Procurement Services. Ayon pa sa Ombudsman, lumabag sila sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Samantala, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang kumpanyang Pogo na Zun Yuan Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac na umano'y sangkot sa malawakang scamming at hacking incident sa mga ahensya ng pamahalaan. Nakikipag-ugnayan na rin ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT at iba pang ahensya para i-verify ito. Nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na itutuloy umano nito ang laban kontra grupong Hamas kahit pa inihinto na ng Amerika ang pagpapadala ng armas sa kanila. Ito ay kung magpapatuloy ang pagkubkob ng Israel sa lungsod ng Rafah sa Gaza Strip. Binantaan ni US President Joe Biden ng Israel hinggil sa operasyon nito pero binaliwala lang ito ng Israel. Bigo rin na makabuo ng peace deal ang Israel at Hamas matapos ang isinagawang negosasyon sa Cairo, Egypt. Samantala ayon sa Gaza Health Ministry, aabot na sa halos 35,000 Palestinian ang nasawi sa patuloy na kaguluhan sa Israel. Sa aming pagbabalik, Canadian pop singer Justin Bieber at asawang si Hailey magkakaanak na nga. At maantig sa kwento ng isang ina na content creator at ang bake shop na pwedeng bonding moment for everyone. Tampok yan sa ating kwento ngayong Mother's Day. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Good news sa mga believers. Soon-to-be parents na ang Canadian pop singer na si Justin Bieber at asawang si Hailey Bieber. Kumpirmado ang balitang yan sa kanilang Instagram account na tamang-tama sa nalalapit na Mother's Day celebration ngayong linggo. Elegante ang datingan ni Hailey, suot ang white lace gown na super flex sa kanyang baby bump. Habang proud daddy naman si Justin na siyang naging photographer ng kanyang wifey. Mapansin rin sa uploaded video ang renewal of vows ng couple. Bumuhos naman ang masayang pagbati mula sa mga kaibigan at fans sa industriya. Congratulations, Daddy Justin and Mommy Hailey. Speaking of Mother's Day, mga ka-A to Z, dahil nga araw na nga ng mga nanay ngayong linggo, binibigyang pugay natin ang lahat ng mga kababaihan na nagdala ng buhay sa kani-kanilang mga sinapupunan. Tampok natin ang kwento ng isang content creator na nagbahagi ng kanyang definisyon ng pagiging isang ina. Hindi lang yan dahil may patok rin na bonding moments para sa lahat na lalabas ngayong Mother's Day weekend. Kung ano yan, alamin sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Nanay, inay, mami, mama, kahit tatay, itay at kung ano-ano pa, ano man ang tawag at ginampanan niya sa buhay natin, siya pa rin ang ating one and only mother. Ang siyang hinahanap-hanap natin sa araw-araw, unang bumabangon sa umaga para ayusin ang pangangailangan ng pamilya. Hindi nga naman madali ang maging ilaw ng tahanan, lalo't kaliwat kanan ang pinagdadaanan. Sang-ayon diyan ang content creator at ina ng 2 anak na si Leila. I would say it's more masarap than mahirap. Pero parehong mahirap at masarap. Yung nagpapahirap nitong 2 to, sila din yung nagpapasarap ng buhay ko. May mga pagkakataon na gusto na niyang sumuko bilang ina dahil hindi naman talaga biro magpalaki ng mga anak. Gayunpaman, nananaig ang kanyang pagmamahal. Surrender talaga sometimes. Kasi, of course, tao lang tayo even if we're moms. No matter how much we love our children, mapapagod ka rin as a human being because I'm also very hands-on. So, I bring them to school, I make their baon, prepare their baon, I cook their meals. Kasi I want to make sure that whatever I feed them, healthy, walang mga kung ano-anong mga, nakakatakot na ingredients, kanyan.
So yung effort mo, grabe. Kaya naman ngayong Mother's Day, may recommended activity si Mami Leila na perfect pambanding ng mga mag-iina at siguradong ma-enjoy pa ng mga kids. Yan ang mag-bake sa Bake Bee na matatagpuan sa Level 3, The Block ng SM North EDSA. No need to be expert, ika nga. We are a DIY co-baking studio. Your kids and the mothers, your friends can have your best experience here at Bake Bee. Mostly talaga na nagbe-bake dito yung mga zero experience po talaga. So yung mga pupunta dito, mga ano na sila, mga newbie. Very nice ang ambience. All pink pa ang tema with flowers sa entrance. Kumpleto ang baking tools, may tour at briefing. Ang nakaka-excite pa ang pagpili ng pastry na inyong ihahanda at ang kanilang finished product. Tada! Happy Mother's Day, Mama. Thank you. Even though that we are usually makulit and don't listen, we still love you and no matter what happens, we'll protect you. Just stay focused, don't give up, and don't forget yourselves. We tend to put our children first all the time, which is right. But it's also right that we give time for ourselves sometimes because we cannot be the best version of a mother for our children if we do not give ourselves some break to breathe, relax. Kaya naman sa ating mga ina na walang kapantay, araw-araw sa atin gumagabay. Kayo ang mga bayaning tunay, ang kahulugan ng aming buhay. Maligayang araw ng mga ina sa lahat ng mga nanay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at paggabay. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. At bilang advance greeting sa ating mga ina na magdiriwang nga ng espesyal na araw sa linggo, narito ang maiksing video bilang pagpupugay sa kanilang natatanging kontribusyon. Hatid ng Balitang A to Z. Advance Happy Mother's Day po sa lahat ng mga ka-A to Z nating ina mula sa amin dito sa Balitang A to Z. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. At ngayong paparating nga ang mga araw ng ina, ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang preacher na si Edwin Chapin. Sabi niya, walang wika ang makapagpapahayag ng kapangyarihan, kagandahan at kabayanihan ng pagmamahal ng isang ina. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy Mother's Day weekend!